Magandang araw sa inyo, Sir Kano, at sa lahat na nakikinig ng channel na ito. Ako si Ramon, na ngayon ay isang manager sa isang BPO mula sa Cebu. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Nang minsan naging census surveyor ako sa isang bayan sa Visayas. Fresh graduate ako noon sa kursong social work. Kaya nung nakita ko na naghahanap sila ng surveyor, kinuha ko ng pagkakataon na mag-apply. At sa awa ng Diyos ay natanggap ako. Ipinadala ako sa isang liblib na bayan sa Negros, Sercano. Ayon sa mga kwento-kwento ay marami di umanong mga aswang na naninirahan sa lugar na ito. Ngunit sa pagiging desperado ko upang makakuha ng work experience ay pinagsawalang bahala ko na lang ito at tumuloy sa bayan. Hindi ko inasahan na ang aking paglalakbay sa liblib na baryong ito ay magiging bangungot na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Isang maliit at tila nakakalimutang baryo sa gitna ng kabundukan. Hindi ito nakikita sa karaniwang mga mapa. Sinabi ng mga nakakatanda sa aming opisina na kakaunti ang nakakaalam ng baryo. Kaya't perpekto ito para sa aking misyon, ang magtala ng populasyon. Isang araw lang dapat ang kailangan, pero ang baryo na ito ay may lihim na hindi ko inaasahan. Sa paglalakbay na ito ay nakasama ko si Mang Nardo, isang lokal na gabay na tila may alam sa bawat sulok ng kabundukan. Hindi siya makabasag pinggan, pero may kakaibang tingin ang kanyang mga mata. Bago kami maglakbay, pinayuhan niya ako na huwag manatili sa baryo na magdamag. Nung tanungin ko kung bakit, tanging sinabi niya lang ay, "Hindi lahat na bumabalik mula roon na nakakaligtas. Mabuti pa, bilisan mo ang iyong ginagawa. Huwag kang masyadong magpapatagal doon." Inisip ko na isa lamang itong babala para sa mga dayo. Karaniwang taktika ng mga lokal upang takutin ng mga tagalabas. Pero habang mas lumalapit kami sa baryo, parang hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila nagiging mas matataas. At ang liwanag ng araw ay dahan-dahang nawawala sa pagitan ng mga sanga. Pagdating namin sa baryo, napansin ko agad na kakaiba ito. Masasabi kong medyo kalmado. Walang ingay ng mga tao, ni walang masayang tawanan ng mga bata. Tanging ang mga anino ng mga residente ang aking nakikita sa bintana. Hindi sila bumabati. Tila iniiwasan ang aking mga mata. Dahan-dahan akong naglakad. Sinuri ang bawat bahay. Sinusulat ang mga bilang ng mga residente na sumasagot na tila ba parang may kaba sa kanilang mga boses. Sa gitna ng lahat na ito, napansin ko ang isang dalagang nakatayo sa isang kubo malapit sa gubat. Siya lang ang kakaiba sa lahat. Kasi sa halip na magtago sa loob, siya ay nakatingin sa akin. Matangkad, maputi at may mahabang buhok na parang umaalon sa hangin. Tila ba may kakaibang kislap ang kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako sa kanya at bumati, Sir Kano. "Magandang hapon, Miss. Ako po'y nagtitipon ng datos para sa census. Maaari ba kitang tanungin?" Ngumiti siya, Sir Kano. Isang ngiting hindi ko mabasa. Tila may malalim na lihim na nakatago sa likod nito. "Ako si Maria. Pwede mo akong tanungin pero may mga bagay na mas mabuting hindi mo na dapat malaman." Ani ng dalaga. Napakunot noo ako, Sir Kano. Hindi ko siya maintindihan. Pero dahil sa ganda niya at ang kakaiba niyang presensya, nakalimutan ko ang aking kaba. Habang siya nagsasalita, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang bawat kilos. Tila ba may kakaibang alindog na hindi ko kayang tanggihan. Pagkatapos ng araw na pag-iikot, bumalik ako sa kubong pansamantalang ibinigay ni Mang Nardo kung saan kami magkikita. Habang nagpapahinga ako, Sir Kano, ay paulit-ulit kong naiisip si Maria.
Ang kanyang mata, ang kanyang ngiti. Para bang may tinatawag mula sa loob ng aking isip. At siguro ay dahilan ng pagod. Nakatulog ako at ang pagising ko ay mag-aalas 6 na ng gabi. Kaya tumakbo ako at nilibot ang baryo. Nagbabaka sakaling mahanap si Mang Nardo. Walang ilaw ang baryo. Tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng ilaw sa akin. Laking gulat ko na makita ko si Maria sa may gilid ng gubat. Tila naghihintay. Lumapit ako sa kanya at para bang ang buong mundo ko ay naglaho sa bawat takbang papunta sa kanya. Alam kong gusto mong malaman ang mga lihim ng baryo, Ramon. Napakunot noo ako, Sir Cano. Hindi ko maintindihan, Maria. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang malamig na hangin ay tila ba bumalot sa aking buong katawan. May mga bagay na hindi mo dapat malaman. Ngunit sa iyong pagdating dito, may dahilan kung bakit kita hinayaan. Ani ng dalaga. Bago ko pa siya tanungin kung anong ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang kakaibang init mula sa kanyang kamay na humawak sa akin. Para bang lumulubog ako sa isang malabangungot na realidad. Ang kagandahan ni Maria ay unti-unti nagiging anino. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang mas madilim na lihim. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo sa dilim. Ngunit na nagising ako, nakita ko ang baryo na tila ba nagbago. Hindi na ito tahimik at nalamlam. Narinig ko ang mga kaluskos sa paligid ko. Napaisip akong hindi na ito normal. Ang mga tao'y tila nagiba ng anyo. Mga anino sa dilim, may matutulis na kuko at mapupulang mga mata. Agad kong hinanap si Maria. Ngunit sa halip na takot, ang nararamdaman ko ay mas malalim na pagnanais na malaman ang totoo. Nakita ko siya sa isang gilid ng isang malalim na bangin. Ang kanyang itsura ay nag-iba. Mahahaba ang kanyang mga kuko. Ang mga mata niya ay kuminang sa dilim. At ang kanyang balat ay tila ba umitim. Maria? Ano ka ba? Lumapit siya sa akin. Ngunit sa halip na salakayin ako, nilahad niya ang kanyang kamay. Ngunit may lamig pa rin sa kanyang mata. Kami ang tunay na naninirahan dito sa baryo. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba ay sumusunod sa batas ng aming angkan. At ako ay isa sa kanila. Naguluhan ako, Sir Cano. Paano ako nahulog sa bitag ng isang aswang? Ngunit hindi nagtagal, narinig ko ang mga malalalim na yabag mula sa likuran ko. Ang mga kapwa aswang ni Maria, mga halimaw, mas malalakas at mas matatanda, ay lumalapit na punta sa aking direksyon. Hindi ka nila papatawarin, Ramon. Kailangan mo na umalis dito. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa kabila ng takot na pagkabigla, hinayaan ko siya ang magturo ng daan. Tumakbo kami papunta sa madilim na kagubatan, palayo sa baryo. Sa likuran namin, naririnig ko ang mga ungol at hiyaw ng mga aswang na naglalakad sa likod ng mga puno. Habang tumatakbo kami, hindi ko maiwasang magtanong. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba isa ka na rin sa kanila? Huminto si Maria saglit. Humarap sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ko pinili ang buhay na ito. Hindi ko gusto maging aswang, Ramon. Pero dahil sa sumpa ng aming mga angkan, wala akong magawa. Pero ikaw, Ramon, may pagkakataon ka pa para makaligtas. Kaya tumakbo ka. Nang malapit na kami sa gilid ng baryo, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Maria. Na dahan-dahang bumitaw sa akin. Nang lingunin ko siya, nakita ko siyang humarap sa mga aswang na paparating. Nakita ko ang kanyang anyo,
na nagbago muli. Tila handa siyang labanan ang kanyang sariling lahi para lamang bigyan ako ng pagkakataong makatakas. Tumakbo ka na, Ramon! Huwag mo na akong balikan! Wala na akong magawa kundi sundin ang kanyang utos. Tumakbo ako sa dilim ng kagubatan. Iniwan si Maria na lumaban sa mga nilalang na tulad niya. Ang ingay ng labanan ay unti-unting nawala. At sa wakas, nakalabas na ako ng baryo. Nakita ko si Mang Nardo na tila ba humahangos at hinahabol ang hininga. Mang Nardo, saan po kayo nagpunta? Nakatulog ako sa paghihintay at pagising ko ay tila nag-iiba ang paligid kaya tulog ako sa paghihintay. At pagising ko ay tila nag-iiba na ang paligid. Kaya umalis na ako kung saan natin pinagkasundo ang magkita. Ani ko sa kanya habang nakaupo at patuloy na hinahabol ang aking paghinga. Ramon, pasensya ka na ha. Gusto ko rin mabuhay. May pamilya rin akong uuwian at ayaw ko maging isang biktima ng mga aswang dito. Sagot niya habang inaayos ang flashlight na kanyang hawak-hawak. Halika na, Ramon, bago pa tayo nila maabutan. Nako, swerte ka at nakalabas ka pa ng baryong yun. Patuloy kami naglakad hanggang sa makaabot ng highway. Pinasalamatan ko si Mang Nardo at sa pagkakataong iyon ay naghiwalay na kami ng landas. Nang makauwi ako sa Sercano, dinalaw ako ng mga alaala ng baryo at ang kakaibang pag-ibig na nadama ko kay Maria. Hindi ko alam kung siya'y buhay pa, kung makikita ko pa siya muli. Pero sa bawat gabi, tuwing ako'y nag-iisa, naririnig ko pa rin ang mga bulong sa hangin. Ang mga bulong ng baryo ng isang aswang na nagligtas sa akin.